Hello, what's up? This is Cotton back again for another detalyadong review. And this time, this is the Red Magic gaming pad. I believe na po ang pangalan nito is ZTE Nubia Red Magic Nova. So, mahaba. So, tawagin lang natin siyang Red Magic Nova. Okay? So, ang laki kasi. Tabi mo natin to. Yan. Focus tayo ngayon sa mismong tablet. So, this is the Red Magic Nova at ang price tag nito is naglalaro mula 30,000. Yung kanyang base variant na 12GB, 256GB storage. And yung 38,000 naman is yun yung 16GB with 512GB na storage. At ito yon. Ito yung 16GB, 512GB na storage. Ito yung nahablot natin dyan sa kalye. Nahablot sa kalye, Mariosep. Move on. Ngayon, ito po ang specs niya. Yan. So, this is currently running on Android 14. That's Red Magic OS 9.5. And yung chipset, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. 4nm po yan, up to 3.4 GHz. Take note, 3.4 GHz na clock speed. Okay. Adreno 750 GPU, 1 GHz po yung kanyang pinaka-GPU. Lakas niya, naka-overclock na rin. And 16GB, 512GB nga, gaya ng nabanggit ko, at UFS 4.0 po yung kanyang storage technology. Okay? Now, pause nyo na lang yung video kung gusto nyo pambasahin tong specs niya at ako yung mag-move na sa detalyadong review. Let's start! Now, for the build and design. As you can see, symmetrical naman tayo kung sa usapang bezel sa harap. Now, dito sa taas, nandito po yung volume rocker. Meron po tayo ditong microphone and another microphone. Actually, tatlo po ang microphone nito. Hanapin natin mamaya yung isa. And this one, hindi ako sure kung ano to, pero parang kagaya siya dun sa mga iPad na parang dito kinakabit. Dinidikit yung mga pen para pwedeng diretso charge na rin yata. I'm not really sure, pero may ganyan siya eh. Akala ko nung una, yan yung fingerprint, but turns out, ang fingerprint ay nasa power button. So, ito po yun. See? Andito po yung power button. May dalawang speaker po tayo rito. Just to show you, fingerprint, and ito po, you know, another one. So, mabilis naman po siya actually, itong fingerprint niya. So, ito po yung fingerprint niya nasa gilid. And dito nga sa pinakababa naman, meron tayong pogo pin dito and parang dito yung pinaka lagayan niya para hindi nag-fit yung pogo pin just in case. I believe meron yata mabibiling keyboard para dito or accessories. Yeah, para dito yan sa ilalim. Pero wala po sa box na nakuha natin so wala po tayong may papakita sa inyo. And dito naman another dalawang speaker ulit. USB Type-C. I believe this is 3.1 kasi meron siyang display out na support na feature. At another microphone. So tatlo microphone gaya nga ng nabanggit ko. Now, dito naman sa pinakalikod niya, actually makikita nyo may, andito yung pinaka-identity niya makikita natin as a gaming tablet. So, meron tayo ditong, sabi yung transparent, na merong LED. So, yes, may LED po yan. Pakita ko na lang siguro sa inyo dyan sa screen mamaya. Yan. And then, meron tayo ditong cooling system sa loob supposedly. So, nakasulat lang. And this one, nandito po yung nag-iisa lang po ang camera niyan with LED sa loob din. At meron po yung fan actually. Pero, unlike dun sa Red Magic na phone, wala siyang singawan dito. Maybe sa ibang part siya sumisingaw. Maybe sa mga speakers, nakikisingaw din siya rito. I'm not really sure pero wala po kasi dito tayo nakikitang singawan for the fan. Pero halos similar siya nung ginagamit sa Red Magic 9 na phone. Yes. Yan po. So, yan po ang design niya sa likod. Yes. Nandiyan po. Itsura pa lang, isipin mo na talaga na gamer yung may-ari. Maybe, gamer nga. Minsan, hindi naman lahat gamer na nabili nito. Minsan, gusto lang ng ganito. You know? Pasikat lang. Anyway, maganda ang design. May sarili siya identity which is unique. Okay po yan. And by the way, kung di ko pa nababanggit, aluminum po ang kanyang likod and aluminum din po ang kanyang frame at hindi naka-indicate kung ano ang protection sa harap. Kung Corning Gorilla Glass ba siya o Victus, I'm not really sure. Wala po sa website and wala rin sa GSM Marina. So, wala tayong mapagbasihan kung ano yung protection or kung may protection nga ba itong glass niya sa harap. Lipat na tayo sa performance. Okay, so unahin na muna natin ang Antutu. So sa ibang YouTuber nakikita ko, 2 million. Umakit siya ng 2 million. Pero sadly sa akin hanggang 1,900,000 lang siya. 924,000 siya. So medyo bitin siya sa mga nakikita ko na Antutu score. And don't worry, nilagay ko rin po siya sa gaming mode, sa game space niya. Andito rin po siya. Sige, papakita ko nandito sa inyo itong game space. Nandito na rin naman tayo. So makikita nyo, andito na rin yung Antutu. So wala talaga, hindi siya umabot ng 2 million para sa
test ko. Hindi ko alam kung bakit. Ang mga nakalagay lang din naman dito is mga konti lang naman. Hindi ko alam kung bakit. Basta tinry natin siya. Both nakalagay sa game space at hindi nakalagay sa game space. Hindi talaga umaabot sa akin ng 2 million. 1.9 million lang. Okay? Now, nandito na rin tayo sa game space. Makikita nyo, kagaya rin siya actually ng phone na version. May mga ganito rin. Ito for controller kung gusto mo siyang i-map out. Magagamit ka ng mga peripherals, accessories, which is good. Woo! Nice na nice yan. Ayan, oh. Woo. And then, of course, yes, talagang design talaga to para sa mga gamers. May mga accessories din po kayong mabibili para sa tablet na ito. And of course, sa settings, punta muna tayo saglit. Papakita ko sa inyo. Meron tayong taga-boost sa sampling rate. So, nilagay natin siya sa high power consumption dito sa pinakamataas na ultra high touch sampling rate, and then sensitivity lagyan natin mostly sa 0. So nakakuha tayo actually dyan ng mataas na touch sampling rate, which is 1,000 touch sampling rate. Kung di nagkakamali, yan papakita ko sa inyo sa screen. Anyway, sa performance man, you can actually choose kung echo, balance, or rise. So nagamit natin siya most of the time sa rise, pero hindi naman advisable yun na laging gano'n. So minsan nilipat ko rin siya sa balance, depende sa ginagawa ko. Like manonood lang naman ako, pero magigaming ako, inaakit ko sa rise para mas makuha ko mas maraming performance. Sa GPU, ganoon din, mayroon po tayong custom settings, show, net settings. Siyempre, Wi-Fi latency, i-on mo yan para mas ma-enjoy mo yung stability. Kasi meron naman po siyang Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, and Wi-Fi 6. I'm not really sure kung meron din siyang Wi-Fi 7 kasi sa Red Magic 9 na phone ay mayroong Wi-Fi 7, but this one hindi rin naka-indicate sa website nila kung may Wi-Fi 7. So I assume na Wi-Fi 6 lang. And wala rin naman akong Wi-Fi 7 router para matest. Pero yung aking router dito, Wi-Fi 6, kaya makikita nyo may nalabas doon na 6. Yes, you know. Kasi yung router ko dito is Wi-Fi 6. Function, auto turn on ng fan. In fairness, pwede nyo po siyang i-record hanggang HD. Kung gusto nyo lang naman, gagamitin nyo up to 60 seconds. Okay? O, yun lang naman. Nandun na tayo sa game space. Now, papakita ko na sa inyo ang result naman for actual gaming. So, Mobile Legends. Set natin siya sa Super FPS and Ultra Graphics. In fairness, stable siya around 85 to 90 FPS. Okay? Take note, Super FPS and Ultra Graphics po yan. And ang temperature, 48 degrees Celsius. Okay? So, yeah, mataas, no? Mataas. Pero, mamaya papaliwanag ko sa inyo sa observation ko din to, actual observation ko to. May papakita naman akong evidence, don't worry. Bakit? Yun ang explanation ko sa 48 degrees Celsius niya. But anyway, yan po, Mobile Legends, very playable, smooth naman po, at hanggang 85 to 90 FPS ang makukuha yung frame rates dyan. Solid actually, smooth yan, smooth, very good. Now, di pa tayo sa Genshin Impact. Of course, ito, mabigat talaga ito na games. And para mas masaya, sinet ko pa siya sa high graphics and 60 FPS. Pero in fairness, stable po siya at around 55 to 60 FPS. Hindi ko po siya at least na sulyapan na bumaba ng 50 or 40. No, 55 to 60 FPS lang siya. Pero most of the time, 60 pa nga. And then, ang temperature, 49 degrees Celsius lang. Okay? And nilalang ko siya, pero technically, that's overheating na. No? Again, mamaya, explanation why. Sa solo leveling, set natin siya sa very high graphics and 60 FPS. Nakakuha naman tayo ng stable na 58 to 60 FPS. Ito, mas stable dito ang frame rate. Actually, maganda ang performance dito ng tablet na to. At again, yung temperature naglalaro lang sa 48 degrees Celsius. By the way, sa mga magtatanong, room temperature po ba? Yes, room temperature po. Pinatay po natin ng electric fan. Patay din ng aircon. Isang bukas na bintana lang po ang iniwan natin. So, yun lang po ang temperature dito nung ginamit natin ito. Pero yun nga, 48 degrees Celsius pa rin ang nakuha natin. Now, kung solo leveling lang, maganda pong laruin dito ang solo leveling. Now, sa Diablo naman, set natin siya sa high resolution in 60 FPS. In fairness, stable po siya at 55 to 60 FPS din. And dito mabababa ng konti yung temperature at 47 degrees Celsius. So, kayang-kaya po dito ang Diablo. So, yeah. Enjoy nyo lang dito ang mga RPG. Zenless Zone Zero naman. Ito, medyo ang ganda-ganda ako sa animation ng isang to actually. And ganda rin ng mga moves dito and skills nila. Sinet natin siya sa high graphics and 60 FPS. Nakakuha tayo actually na medyo fluctuation dito. Kitang-kita natin dito na medyo nahirapan siya ng bagya. Nagpa-fluctuate. Hindi siya stable. Again, the word is fluctuate from 45 to 60 FPS. And yung temperature niya, in fairness naman, at least na maintain niya around 48 degrees Celsius. So yeah, 48 degrees Celsius is okay pa rin naman. Now, eto, mabigat talaga to. Call of Duty Warzone. Set natin siya sa peak graphics. Yes, ito na yung highest na graphics. And uncapped
FPS. That means unlimited FPS. So kahit ilan yung kaya niya ipakita, kung kaya niya hanggang 144, may ipapakita niya kung kaya ng chipset. But, yun nga, nagfa-fluctuate lang siya around 40 to 60 FPS. Yes, alam ko mababa yan. Gusto ng iba, 90 to 120 FPS. But that one, 40 to 60 is better sa mga previous device na nagamit natin at nilaro natin sa Warzone na around 25 to 30 FPS lang. So, this one has 40 to 60 FPS fluctuations. Not bad. At ang temperature medyo mas uminit ka naman ng konti, 50 degree Celsius. Okay. Now, Blood Strike. Sinet natin siya sa extreme FPS, ultra graphics, and high resolution. Okay, tandaan nyo yan. Stable po siya in fairness. Magaan sa kanya ang Blood Strike. At 130 to 144 FPS and 48 degrees Celsius. Okay? Naku, nakakalimutan ko ipakita sa inyo yung actual na FPS. Wait lang, babalikan natin yan. Wag muna tayong dumiretso sa ibang games. Okay, ito na. So, punta tayo sa, unahin natin yung nauna, Mobile Legends. Okay, lipat tayo sa Mobile Legends. Ito po, kita nyo, 58 FPS po tayo rito. And ito po, halos straight line po tayo sa Mobile Legends, as you can see. Sa Genshin Impact naman, 56 FPS yung average na kuha natin dito actual. And then of course, halos straight line din. So okay na okay po pagdating sa Genshin Impact. Solo leveling is 59 FPS average. And then Diablo naman 58 FPS, as you can see rin, you know. Zenless Zone 54 FPS, gaya ng sabi ko sa inyo. 45 to 60 FPS, ito naglalaro siya sa 54 FPS. So, slightly straight line lang siya. May mga fluctuations lang, may mga drops dito. But, overall, very playable po yan. Hindi nyo halos mapapansin yung mga drops na yan kasi sobrang bihira naman. Okay? At syempre, yung Call of Duty Warzone, you know, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, 40 to 60 FPS yan. 46 FPS yung average niya. And dito medyo kitang-kita natin yung cha-cha. Cha-cha-cha. Yan. Kita nyo, hindi talaga siya dito stable. But at least, hindi tayo bumababa ng 30 FPS. That's still 40 to 60 FPS and 50 degrees Celsius nga lang. Now, lipat na tayo sa Call of Duty Mobile. Sa Call of Duty Mobile, sinat natin siya sa medium graphics and ultra FPS. Stable po siya sa 90. At least 90 ha. Pero stable po yan. Hindi po yan nag-frame drops. Stable na stable. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Call of Duty Mobile. Huwag nyo nang pansinin itong part na to. But this one, nung naglaro na tayo, dito loading to eh. Loading area. And then dito na yung naglalaro na tayo. Kita nyo naman halos walang liko-liko. Very straight line. Okay? So may mga drops tayo ng konti siguro around 85. Yan. Mga maliliit na yan. But overall, supposedly that's 90 FPS stable. Kaya lang naging 81 po yan kasi meron tayong naisali natin yung loading area. Yung naglo-loading lang. Wala pa yung laban. So 81. Pero ito may ebidensya. Kita nyo naman, that's straight line. Okay? Hindi naman siguro may pagkakailayang part na yan. Now, syempre nilaro din natin ang PUBG Mobile. Sa PUBG Mobile, sinat natin siya sa smooth graphics and ultra FPS. Ito, malupit. Stable po siya sa 115 to 120 FPS. Whew. At ang temperature, 49 to 50 degrees Celsius lang. So, naglalaro pa rin siya doon. Papakita ko na lang din sa inyo. Wait, PUBG Mobile. You know, kita niya, itanggalin nyo lang to sa equation. Look at that straight line. Yes, ma-appreciate mo talaga rito ang performance ng PUBG Mobile. At kita nyo naman, 111 FPS. Nagkaroon na ng discrepancy rito kasi may drop tayo dito. Again, this is the loading area pero huwag nyo napansinin yung actual na labanan. Very straight line pa rin naman. And then going tayo sa Honor of Kings, sinet natin siya sa max FPS, level 5 na graphics and high resolution. Stable po siya at 120 FPS at 49 to 50 degrees Celsius na temperature lang. Yes, 120 FPS. And ito po yung actual niya actually. Yan, no? Dito loading area and then naglalaro na tayo, straight na po yung guhit. So, yeah, may konting drops tayo dito sa umpisa lang pero once na nakapaglaro ka na, hindi na siya nagfa-fluctuate and then bumaba lang siya ulit kung tapos na yung game. Yes. Pero yung actual na game, kaya po hanggang 120 FPS. So, that is why 160 lang yan kasi may konting drops tayo nandito. Pero that's because sa loading at saka tapos na yung game. Okay? Okay ba? That's Honor of Kings. And finally, lipat tayo sa Farlight. Sinet natin siya sa extreme graphics and high FPS. Okay? So, stable po siya around 40 FPS. Yes, 40 FPS lang. So, ito po yun, no? Pakita ko sa inyo. 40. Straight lang po siya sa 40 the whole time. Yes, kasi siguro ginamit ko kasi yung extreme graphics and high FPS nga lang. So, yun. Pero 50 degrees Celsius po ang kanyang temperature. Alright? Eto. To be fair,
yung nakikita niyo yung temperature niya na laging 48, 49, or 50 degrees Celsius is hindi po yan buong tablet. So that means hindi po yan yung temperature ng buong battery. Yung part lang sa corner, itong part na to, dito lang siya umiinit. And even if baliktarin ko siya, tapos dito ako mag-i-scan, hindi po mainit itong aluminum niya na part. Actually, ang lamig dito, mostly 38 to 40 lang dito. So, wala pong overheating na nangyari dito sa likod. Wala tayong magagawa dyan sa part na yan. So, ang init lang talaga is dito lang. So, that is why dito ko lang siya lagi tinututo kasi the rest of the tablet, yung ibang parte ng tablet, 38, 39, 40, 40, pinakamataas 44. Dito ko lang nakukuha sa corner na to yung 48 degrees Celsius. That means, yung kanyang copper na coil sa loob is lahat binabato dito sa part na to. So, very effective po actually yung kanyang cooling system sa loob. Yes, napapakita ko sa inyo. Nakita ko sa website niya, ganito pala ang itsura ng kanyang copper coil. So, pang PC level po daw yan. So, that is why dito lang po ang init. Hindi talaga siya umiinit dito. Nag-i-stay ang init dito sa body. Dito lang sa corner na ito. Which is nasa bandang dito. Yan, no? Dito sa may lagay ng LED niya. So, that's the story. So, technically, although nakikita natin siya ng 48 degrees Celsius, 49, 50 degrees Celsius, it's not really overheating kasi dun lang yung sa sulok na yon. Dito sa part na to, 38, 37, minsan may 36 pa nga kahit na nagpo-48 dito. So, hindi po masyadong umiinit yung gitnang part na to. Na at least most of this part ng tablet, hindi nag-overheat. Dito lang sa part na to. Ang weird, no? Pero as long as it's effective, okay lang yun. Kahit weird, very good po yan para sa akin. Now, lipat na tayo sa ibang features niya. Lipat tayo sa battery. So, this Red Magic Nova has 10,100 mAh battery. Ang laki nun. Ang laki nun. And ang charger niya lang is 80 watts charger. Actually, nilalang ko pero mabilis pa rin naman yun. But still, 10,000 sa 80 watts hindi rin naman ganun kabilis. Kasi mahaba-haba at malaki-laking battery ang pupunuin yan. So, yung 80 watts na yan is hindi rin naman ganun kabilis yan. Kasi malaki-laking battery ang pupunuin niya. That means 1 hour and 15 minutes bago siyang full charge from 20% to 100%. Okay? So, mahaba-haba pong charging time yun. Now, kamusta naman yung endurance ng 10,000 mAh na yan? So, PC Mark, tinest natin siya of course. And ang lumabas na result, sa half brightness, half volume, with internet of course, Wi-Fi lang, 10 hours siya almost. Yeah, 5 minutes na, 10 hours na siya. So, 10 hours bago niya ma-reach yung 20%. Kasi nag-i-stop po ang PC Mark sa 20%. Hanggang 20% lang. So, which is good. 10 hours po. So, that is why sabi ko, 20% to 100%. 1 hour and 15 minutes. Kasi 20% nag-i-stop na po itong PC Mark. So, 10 hours, average po siya sa half brightness, half volume. For a tablet, that's actually impressive. Tablet po ito kasi ang laki po ng screen niya. Remember, this is almost 11 inches. This 10.9 inch. 10.9 inch na screen. Okay? At 2.8K resolution. So, to be able na reach na yung 10 hours sa half brightness, half volume, very much impressive na po yun. Okay? Now, sa full brightness naman, full brightness, 4 hours and 54 minutes. That's 5 hours. Actually, very good yan para sa isang tablet. Kung normal na usage, like for phone, of course, super below average po ang 5 hours. But considering na this is a tablet with 10.9 inch na screen, actually, pasok na siya sa average, maybe above average pa. Kasi ang pagkakatanda ko, ang dalawang iPad ko rito sa bahay is kapag full brightness, nasa 4 hours lang. So this one has an extra hour, 1 hour, para sa full brightness, full volume niya with internet. So okay na po yun. I believe pwede ko na siyang bigyan na, i-consider ko na siya na above average pagdating sa tablet. Again, tablet na battery life. Okay na okay to. So sa battery features niya, bibigyan ko siya ng 8 out of 10 na score para doon. Okay? Now, lipat naman tayo sa display since nabanggit na rin naman. So, sa display, meron po tayong 10.9 inch, just in case na hindi ko pa nababanggit. IPS LCD display po yan. 2.8K resolution. Yun o, ito. Up to 1000 Hz touch sampling rate na ipakita ko na kanina. 144 Hz screen refresh rate. You know. And 550 nits. So that means hindi po ito ganun kaliwanag sa tanghaling tapat. Okay lang. Viewable lang. Very much. Napapanooran pa rin naman. Nakikita pa rin naman. Pero hindi ganun kaliwanag siya. Again, para sa outdoor. Okay? So pang kwarto lang to at pang loob ng bahay. So usapang Netflix naman, supported niya hanggang Widevine level 1. Yun nga lang. Ito nga lang. Hindi po maganda ang kanyang HDR. Ang HDR niya masyadong madilim. At hindi ko talaga nagustuhan. Ito ang pinakapangit na HDR na na-encounter ko kasi ang mga device ko dito halos lahat HDR supported, but this one
unwatchable po yung kanyang HDR. Napakadilim. Kaya mapakita ko sa inyo, yun, yung HDR. Tinatry natin yung HDR at saka non-HDR na mga content. Hindi po ganun kaganda yung kanyang HDR. So, mas pipiliin ko na lang na naka-off ang HDR niya, which is wala pa man ding off dito. Pero sa ibang mga apps siguro pwedeng i-off ang HDR. Pero yun nga, pag HDR, pangit, sobrang dilim. Unwatchable siya para sa akin. Ang dilim. Yun lang ang reklamo ko. Yun na siguro pinakapangit na encounter ko rito sa tablet na ito. So, not recommended to watch HDR videos sa tablet na ito. Sadly. Now, sa audio, medyo na ako dito sa audio, medyo na dismaya slightly nung una. Kasi nung unang ginamit ko to, naglaro agad ako ng shooting game. And the problem is, nung naglalaro ako ng mga games, ito, lahat to, ZOD, Warzone, Bloodstrike, Farlight, and PUBG Mobile, pag naglalaro ako, natatakpan ko yung pang-ilalim ng mga speaker. So remember, 4 na speaker, 2 dito, and then 2 dito. So itong nasa baba, natatakpan ko, and for some reason, ma-fold po yung tunog. Sabihin parang gumagano siya. So I thought, ay naku, hindi pala siya totoong quad speaker na kiniklaim ni Red Magic. Kasi dito lang nalabas ang sound pala. Tapos, ang pangit na ng sound nito, itong nasa taas. Parang echo na siya. So that means, ang original talaga na source ng speaker dito. Pero kapag nagpe-play naman ako ng YouTube, nag-work naman ito. I don't know, siguro situational lang or baka hindi supported ng mga shooting games yung 4 speakers for some reason dito sa unit na to. Pero sa ibang mga na-try ko na rito na quad speaker, okay naman for some reason. Pero dito, I don't know, maybe software lang siguro issue yon. Baka ma-improve sa future, but yun nga, nagmamaffle siya for some reason na pagka nanggigil na ako, biglang yung tunog niya is nagiging parang nagiging bulol na or nagiging kulob, ganon. So that means hindi, I don't know, sa game version lang ba, or sa software version ng unit na to, or sa mismong unit ko lang. Pero kapag games, muffled siya, pero pagka YouTube, nagpe-play ako ng music, gumagana yung 4 na speakers. But anyway, aside from that, ito po yung tunog niya. You better watch out if your enemies up with the head of full prophecy to be the greatest beat the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he pounds me. He gets my real dick, gets off quick. And if you cross it, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, that's the blood and gold. Just one more freedom from the source. They don't really listen until they feel the force of blood. And if you start shit, you be hard lit in the darkness. Torque quick to the skies, ready to be chewed up and destroyed. And this world ain't right, won't accept it. Negative and So, bibigyan ko siya ng very good pagdating sa loudness. Ang ganda ng loudness niya. Mas maganda ang tunog nito kaysa aking Lenovo Y700. Given naman niyo siguro kasi this one is more expensive kasi yung akin is 20k lang. Around 23k lang nabili. This one is nasa 30 to 40k. So, supposedly dapat talaga mas maganda ang speaker nito. Ang lakas ng speaker niya, maganda ang tunog. Designed by DTS yata. Hindi ba? DTS:X if I'm not mistaken. Ito, you know, DTS sound. Meron tayong DTS technology. Siguro pakita ko lang sa inyo saglit yung kanyang display settings, dark mode, read mode na may mga ganito siya. Okay, screen refresh rate the whole time. Sinet natin siya sa 144Hz screen refresh rate. Kung makikita niyo ng 60, kita niyo ha. 60 pero 144 yan kasi ganyan po talaga pag hindi tinatouch ang screen. Ganyan na po ngayon ng mga software. Hindi lalabas yung original mo na sinet, yun o nababa siya kapag hindi tinatouch. Kasi way po yan ng software para makatipid ng battery. But anyway, continue na tayo. Meron po siyang 3 mic which is nabanggit ko na yata sa intro. Isa, 2 rito at isa sa dito sa tabi ng Type-C. So 3 mic. So kung gusto mo na nakikipag-usap habang naglalaro ka, may ganoon naman kasi may mga voice chat support na ngayon ng mga games. Pwede po. Maganda po yung kanyang audio. Okay? Now, lipat naman tayo sa connectivity. This one supports, of course, 2.4 GHz and 5 GHz and currently nakakonect tayo sa 5 GHz. Yan, 2.4, 5 GHz, nadidetect natin yung mga 5G dito ng mga kapitbahay. And then, supported din itong Wi-Fi 6. As you can see, meron pong number 6 dun sa aking Wi-Fi logo. Yun, 6. That's Wi-Fi 6 supported. And wala po itong GPS nga pala. Yan, makita nyo, wala pong GPS ito. So, hindi nyo po ito pwedeng gamitin sa Google Maps and Waze. Sa Bluetooth naman, hindi rin po naka-indicate sa kanyang website kung anong Bluetooth version ito. Let's just assume na Bluetooth 5.3. And kung sisilipin naman natin sa developer options, ito naman po ang kanyang mga supported na bitrate. Sa audio codec, SBC, AAC, which is good para sa gaming, Qualcomm aptX, LDAC, LC3, Oppo, Savitech, and Adaptive and TWS. So, supported po niya mga TWS. Pero wala po siyang lossless support na mga
audio or mga high fidelity ng mga audio. NFC, for some reason may NFC po ito, pero naka-indicate sa website yung NFC po niya is hindi po pwedeng gamitin for payments. I don't know kung saan gagamitin ng NFC na feature na yun. And finally, lipat na tayo sa camera. Okay. Actually, sa camera, medyo hindi na ako na-expect dito. Kasi tablet ito. Usually, ang pangit talaga ng mga camera ng tablet. Ang mga very usable lang is usually yung mga nasa iPad ng Apple and then manakanakang ibang mga tablets din. But this one actually decent. Meron siyang 4K at 60 FPS na video recording. 50 megapixel po pala na. 50 megapixel na rear camera, single lang. And then 20 megapixel na front camera. Ito po yung mga sample niya. So yan, overall, the camera actually is decent. Hindi ko sasabing impressive, wala namang ganun. Pero actually, pwede ko na rin siguro sabihin na na-surprise ako. Kasi tablet ito and may ganun siyang feature. Parang sa iPad na Apple. 4K at 60 FPS. Saan ka pa? Yung nga lang sa front camera, 1080p at 30 FPS lang. Okay? So, yun lang. Ang masasabi ko is very decent lang. Usable sa mga social media. Not bad. Hindi na kayo lugi doon. So, yun lang naman. Now, sa presyo niya, ang cute nitong wallpaper. Pwede pala maglaro dito sa wallpaper niya. Yeah, itong wallpaper na to, nasa settings siya lang. Kung hanapin nyo to, dito lang siya, wallpaper and then inspired wallpapers. Ito siya. So, pwede maglaro yung mga games. Ang galing. Pag ginamit ko ba ito, makakapag-games ako. Click na tayo. Start. Oo nga, makakapaglaro ako. You know. Talo ko. Nye. May ganun In fairness, that's live wallpaper. Pwede maglaro sa live wallpaper. Good job. But anyway, balik tayo sa verdict. Natuwa ako, sorry. Isang linggo sa akin to mahigit. Pero ngayon ko lang napansin na pwede pala maglaro. Akala ko, moving lang siya na wallpaper. Verdict, 30K to 38K. 30K kasi 12GB, 256GB, and 38K is para sa kanyang 16GB, 512GB na variant. Now, sa price tag na yun, actually this is sulit. Okay? Sulit kung alam mo na ang bibilin mo is ito ay gaming tablet. Okay? Pero kung ako naman ang tatanungin, okay? Kung tatanungin talaga po kung ako ba ay bibilin nito for my personal use, abay hindi ko po ito bibilin. 2 reasons. Okay, ano yung 2 reasons na yun? Yung 2 reasons na yun ay Netflix or panooran ng movies, especially Netflix of course, kasi Netflix talaga ako nagbababad. And then gaming. Usapang gaming, ay nako, 2 thumbs up sa gaming. Not bad, ang ganda ng kanyang cooling system, ganda ng battery, ganda ng performance. So gaming, 2 thumbs up. Doon sa pangalawang reason, which is Netflix, bagsak sa akin. Why? Kung natatandaan nyo kanina, ang pangit ng HDR niya, sobrang dark, sobrang black. OA naman siya sa black. Siguro kasi tinatry niya na maging yung AMOLED effect na pure black. Tinatry niya ng gano'n, pumangit using HDR. Kasi this is IPS LCD lang, di ba? So, tinatry niya i-emulate yung blackness ng mga AMOLED. Ang pangit ng timpla. I hope i-fix nila yun sa future updates. But as is right now, syempre, ang decision ko or ang verdict ko is para sa current. Kasi ito yung ginamit ko ngayon. Kung sa future, gaganda siya, good. Pero right now, pangit ng HDR effect niya. So, Netflix, bagsak. So, hindi naman ako lagi nag-games or mas marami akong babad na time sa Netflix. So, bagsak sa akin sa Netflix kahit may widevine level 1 pa yan. I don't really care. HDR is super black. Ayoko. So, hindi ko siya bibilin. But, if bibilin mo to, ikaw boss,
gaming lang talaga gusto mo, gaming lang, social media, yun, yung mga yun. Or sound trip, ang ganda ng audio nito. So, yeah, pasok to, sulit ito. Overall, pag sama-samahin ko yung mga features niya, sulit. Ako ang tatanungin, hindi ko bibili nito. Yun lang naman sa akin. But anyway, kanya-kanya tayong preferences. Of course, yung sinabi ko is preference ko yun. Ikaw, boss, sa lahat ng binigay kong mga features with tests, nakita nyo naman yung mga test, sa tingin mo, sulit ba sa ito? Pasado ba sa ito? Anyway, comment section lang, usap tayo. Ano doon lang. This is the Red Magic Nova. You know, ganda. I'll talk to you again soon. This is Scott Man. I'm out.